Sa nagdaang mga taon, malalaking tagumpay ang nakamit ng industriya ng pangisdaan bunga sa pinagsamang lakas at pagsusumikap ng pamahalaan at sektor ng mga mangingisda. Patunay na ang mabuting pamamahala, kooperasyon at aktibong pakikilahok ng bawat kasapi ng sektor sa mahahalagang usapin ay daan upang maisakatuparan ang nilalayong pag-unlad ng industriya ng pangisdaan ng Pilipinas. Malayo-layo na rin ang ating narating. Nagbunga na ang ating magagandang hangarin upang gawing sentro ang sektor ng anumang hakbangin. Mas pinalakas ang kakayanan ng pamahalaan sa pangangasiwa ng karagatan. Sa pamamagitan ng mga bagong talagang mga tagapagpatupad ng batas na sumailalim sa masinsinang pagsasanay. Kasabay ang pagkakaroon ng mga bangkang pangpatrolyang may kumpletong kagamitan. Tuloy-tuloy rin ang kampanya laban sa illegal, unreported and unregulated fishing at ang pagpapatupad ng closed season sa iba't ibang lugar pangisdaan sa bansa. Magkakaugnay ang mga programang isinusulong ng pamahalaan. Fish-R, Boat-R, Closed Seasons, paglaban sa IUUF. Lahat ng ito nakaangkla sa layuning mapanumbalik ang sigla ng pangisdaan at yamang tubig na susi sa pangbatagalang pag-unlad ng industriya. At dala ng mga tagumpay na nakamtan sa nakalipas na mga panahon, lalo pang napukaw ang pamahalaan at sektor upang magsulong ng mga makabuluhang programa para sa higit na ikayayabong ng industriya, ikasasagana ng yamang tubig ng bansa at ikabibilis ng pagpapataas ng antas ng kabuhayan ng magigiting na mangingisda. Isa sa mga bagong programang isinusulong ng pamahalaan ay ang National Broodstock Development Program. Ang National Broodstock Development Program ay isang programang layuning tugunan ang pangangailangan ng bansa ng isang matatag at malaganap na industriya ng aquaculture. Gamit ang mga pasilidad ng pamahalaan, pagyayamanin ng mga breeders o isdang pinalaki at inalagaan upang maging tagapag-itlog. Ang breeders na nasa 8 gulang na ay maaaring ipahiram sa mga nag-aalaga ng isda, habang ang mga itlog na mabubuo o maipanganganak ay maaaring ipagbili sa abot kayang halaga sa mga kwalipikadong fish hatcheries. Sa ganitong paraan, ang halagang gugugulin ng mga namumuhunan sa pribadong sektor ay mapapanatiling mababa at makatwiran. Gayon din ang halagang maipapasa sa iba pang namumuhunang kabahagi ng food chain. Sa National Crab Development Program, hihikayatin ang pagpapataba ng mga alagang alimango at ang produksyon ng soft-shelled crabs sa brackish water ponds o mga bakawanan o mangrove areas na nasa ilalim ng Philippine National Aquasilviculture Program o PNAP, programang ipinatutupad ng pamahalaan sa loob ng 5 taon. Ang aquasilviculture ay ang pag-aalaga o pagpapalaki ng isda o shellfish sa loob ng mga bakawanan nang hindi nagpuputol ng mga puno. Ang mga nag-aalaga ng isda ay maaaring kumita ng mas malaki dahil sa mataas na pangangailangan sa nasabing produkto, lalo na sa ibayong dagat. Naipagbibili rin ang mga ito sa mas mataas na halaga. Sa patuloy na paghanap ng mga alternatibo, payak at pangmatagalang kabuhayan para sa mga munisipal na mangingisda,
nabuo ang National Shellfish Development Program. Isang programa kung saan pinagsama-sama ang magkakaugnay na hakbangin ng industriya ng pangisdaan upang matiyak ang mataas na kalidad at kaligtasan ng produkto, gayon din ang pagpapaunlad ng post-harvest, marketing at ang pangangalaga ng likas na yamang tubig ng bansa. Sa ilalim ng programa, itataguyod ang raft farming ng mussels at oysters sa mga naaangkop na production areas. Ang mussel o tahong at oysters o talaba ay dalawa sa tinatayang mahigit 5,000 species ng mollusk sa bansa. Ito rin ang dalawang pinakamatagumpay at karaniwang inaalagaan na ipagbibili sa mataas na halaga at may malaking pangangailangan sa pandaigdigang merkado. Ang pagpapalaganap ng shellfish farming ay nakikita ng pamahalaan bilang mahalagang dagdag na kabuhayan para sa munisipal na mga mangingisda na makatutulong rin sa patuloy na pagtitiyak sa kaligtasan ng pagkain dahil sa kahandaan, kaangkupan at pagkamakalikasan ng teknolohiyang ginagamit dito. Sa pangkalahatan, ang pag-aalaga ng shellfish ay hindi nangangailangan ng malaking kapital at masinsinang trabaho. Sa halip, ang pagpapalaganap ng ganitong non-fed type na aquaculture ay makatutulong sa pagpapababa ng pressure sa capture fisheries na pawang mahalaga sa paggawa ng feeds. Sa kabuuan, maglalaan ng pamahalaan ng mahigit 272 milyong piso para sa 5 taong pagpapatupad ng programa, kung saan mahigit 19,000 mangingisda sa iba't ibang lugar sa bansa ang makikinabang. Ang National Broodstock Development Program, National Crab Development Program at National Shellfish Development Program ang pinakabago at magkakaugnay na mga hakbangin ng pamahalaan upang higit na mapalakas, mapalaganap at mapanatili ang magandang bunga ng industriya ng pangisdaan sa ekonomiya ng bansa, kabuhayan ng mga mangingisda, pangangalaga sa likas yaman at seguridad sa supply ng pagkain. Sa tulong ng mga komprehensibong datos mula sa FishR at iba pang komprehensibong listahan, tutukuyin ang mga komunidad at individual na mga mangingisda na pinakakailangan ng mga naturang suportang pangkabuhayan. Sa ganitong paraan, mapabibilis ang pagkamit ng hangaring mapababa ang insidente ng kahirapan sa sektor ng mangingisda na siyang pangunahing layunin ng programang Targeted Actions to Reduce Poverty and Generate Economic Transformation in the Fisheries Sector o TARGET. At saan pa ba ang pinakaangkop na lugar upang dalhin ang mga ani ng mga mangingisdang makikinabang sa mga ipinatutupad na suportang pangkabuhayan kung hindi sa mga community fish landing centers na di na magtatagal ay makikita sa mahigit 500 lokasyon sa iba't ibang bayan sa buong bansa. Ang CFLCs ang pinakamainam na lugar upang makipagkalakalan, kung saan maipagbibili ng mga mangingisda sa pinakamagandang halaga ang kanilang mga ani at huling lamang dagat. Matapos ilunsad noong nakaraang taon ang Community Fish Landing Center Program, mabilis na tumugon ang maraming lokal na pamahalaan sa pangangailangan upang masimulan ang pagtatayo ng mga ipinagkaloob sa kanilang proyekto. Ang National Broodstock Development Program, National Crab Development Program, National Shellfish Development Program at ang nagpapatuloy na Community Fish Landing Center Program. Mga suportang pangkabuhayang handog ng pamahalaan. Iisa ang hangarin. Yan ay ang industriya'y lalo pang palaganapin. At ang kahirapan ng sektor
ay kagyat na tapusin. Sa tiyak at asintadong suporta mula sa mga komprehensibong programa, sigurado ang pag-unlad ng bansa, lalo na ng magigiting nating mangingisda.